Andiyan na po sa monitor. And, thank you, Brother Sam. Pwede ba sabay-sabay natin basahin, mga kapatid? And whatsoever you do, In word or deed, do do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Wives, submit yourselves unto your husband. as it is in the Lord. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Servants, obey in all things your masters, according to the flesh, not with eye service, as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Everything we do, everything I do, and everything you do, we need to do it for the Lord. Amen. Hindi the best ang palakpak mo pag hindi serious. Amen. Hindi ka dapat makontento sa palakpak mo. Yung pakiramdam mo, tila baga, tumatabang ang iyong pagsamba. Tila baga nang lumupay-pay ang ating pagpupuri. But in everything we do it for the Lord. Diyos na ang pinaka-the best. Diyos na ang higit sa lahat. Dakilang hari, makapangyarihan siya. Dapat the best din ang ating pag-aalay ng papuri. The best din ang ating pagsamba. Ano man ang ating ginagawa. Everything I do it for you. Dakilang Diyos, please anoint your message and your Lord God, hallelujah. let your Holy Spirit will always flow in this place, O God. Without you in this place is useless. Without you and your angels, this place is useless. Lord, kung hindi man kaya padugundugin ng aming pagpupuri ang lugar na ito, we believe, kayang magpuri sa iyo ng mga anghel, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. At hanggang ngayon nagpupuri sa iyo ang mga anghel. Nawa, Lord, kami ay hindi padadaig sa pagpupuri ng mga anghel. Dahil higit mo kaming pinagbana, Panginoon. Pinagaling mo kami, binigyan mo kami ng buhay, iingatan mo kami, Panginoon. We rebuke that kind of spirit na tamad sumamba at magpuri sa iyo. Bigyan mo kaming lahat ng mayroong kalayaang pagpupuri. Ano man ang aming nararamdaman, may sakit man o wala, may karamdaman o wala, kailangan ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo ang minsay at lahat ng kapatiran in Jesus' name. Amen. Yung palakpak, yung pagpupuri, yung pagsigaw na gusto mo ng revival, yung gusto mo ng kalagasan espiritual, yung gusto natin ng kalagasan ng espiritual. Come on, somebody! Shout the name of Jesus! Worship for the Lord. Hindi tayo nagmamadali, mga kapatid. Wala dapat magmamadali. Pagkunaat dapat yung puso natin ay ang magpuri sa ating Panginoon. Praise God. Umamay ka ng apat at sabihin mo sa Kanya, wala tayong ibang gagawin ngayon, kundi ang magpuri sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Okay lang po kayo, mga kapatid. Lahat ng ating gagawin, lalo na po sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon, lagi po nating isa puso, lagi po nating isa isip, na anuman ang ating ginagawa, sa isip man o sa salita, gawin natin para sa Panginoon. Amen. Mayroon po akong nabasa, mga kapatid, sa isang babasahin na pumukaw
at umantig po sa aking damdamin dahil sa nilalaman ng babasahin ito. At ang sabi diyan, mga kapatid, rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself. And the flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others, it is a role of nature. We are all born to help each other no matter how difficult it is. Life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Wow, ang ganda ng books na ito. Kahit kailan, hindi natin nakikita ang ilog na umiinom ng ilog. Kahit kailan, hindi natin nakikita ang dagat na naliligo sa dagat. Kahit kailan, hindi natin nakikita at wala tayong prutas na nakikita na kinakain po nila ang kanilang mga sariling bunga. Kahit kailan, wala tayong nakikita na ang araw ay sumisikat para sikatan niya ang kanyang sarili. Marami pong mga bulaklak, nagagandahang mga bulaklak, mga mababangong mga bulaklak, pero hindi po sila nagpapabango para sa kanilang mga sarili. Law of nature, batas ng kalikasan. Amen. Amen. Kung mauunawaan natin, mga kapatid, yung layunin na yan, ang mga bagay na yan na binigay ng Panginoon, makikita natin kung gaano kasarap ang maglingkod sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat ng mga bagay na yan ay napapakinabangan ng tao. Amen. Hindi sila nilikha para makinabang sa sarili nila. Nilikha sila ng Diyos para ikaw at ako ay makinabang para sa kanila. Amen. Ang tubig nilikha ng Diyos para tayo ay may maiinom. Ang prutas, lahat ng mga prutas, namumunga sila, mga kapatid, hindi makakain ng kanilang sarili dahil tayong lahat ay nakikinabang sa kanila. Nangangailangan tayo ng araw. Ang araw ay sumisikat dahil mayroon tayong pangangailangan. Maraming tao ang nangangailangan ng araw. Lahat ng ginagawa ng Diyos napapakinabangan ng tao. Amen? Amen. At anong sinusukli natin sa mga bagay na binibigay sa atin ng ating pong Panginoon? Minsan hindi natin napapasalamatan ng Diyos. Minsan nababaliwala natin ang ating pong Panginoon. Pero pag maunawaan natin ang mensahe na yan, mga kapatid, napakabuti pala na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Dahil hindi pa tayo pinanganak, sinusupply na niya ang pangangailangan ng tao. Hindi pa tayo namumroblema. May solusyon na ang Diyos sa mga panahon na tayo ay namumroblema. At hindi po nauubusan ang Panginoon ng mga biyaya para tayo ay tugunin sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos upang magtulungan, hindi para magbangayan. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos, mga kapatid. Hindi lamang tayo ay mabuhay para sa ating mga sarili, kundi tayo ay nilikha ng Diyos para maging magpapala sa kapwa. Kung ang tubig naging pagpapala sa tao, kung ang prutas naging pagpapala sa tao, kung ang araw naging pagpapala sa tao, nawa ikaw at ako ay hindi lamang tayo mamuhay sa ating mga sarili, maging pagpapala din tayo sa ating kapwa na anumang mga bagay na papakinabangan natin sa ating Panginoon ay may bahagi natin sa ating kapwa, mga kapatid. Amen. Amen. Lahat ng bagay na nilikha ng Diyos na papakinabangan natin yung mga tao. Amen. Amen. Praise God. Kaya, mahalin natin ang Diyos. Amen. Dahil kung hindi tayo mahal ng Diyos, mga kapatid, tayo lahat marahil wala na ngayon. That's right. Amen. Lahat ng kabutihan ay ginawa na po ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin para tayo pong lahat ay mapabuti. Anong naging kapalit sa kabutihan na ginawa ng Panginoon? Maging ang kanyang sariling buhay, hindi niya pinanghinayangan dahil ikaw at ako ay mahal ng ating Panginoon. Kaya nawa, mga kapatid, huwag din tayo manghinayang na ibigay ang ating lakas, ibigay ang ating sarili, ibigay ang ating buhay sa paglilingkod natin sa ating pong dakilang Diyos. Hindi natin siya kayang sumyan, hindi natin siya kayang bayaran, pero yung makita ka na patuloy na nagtatapat at naglilingkod, nagpupuri sa ating Panginoon, natutuwa ang mga anghel. Every time na tayo sasamba, natutuwa ang mga anghel. Every time na tayo nagpupuri. Amen. Ano man ang ating ginagawa, gawin po natin ng buong puso
at mayroong pagmamahal sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. Somebody say, praise the Lord! Praise the Lord. Kapatid, hindi lamang po tayo pumunta sa lugar na ito ngayon para dumalo sa Sunday service. Nandito tayo dahil gusto nating marinig ang tinig ng Diyos. Sino na po dito ang nakakarinig ng tinig ng Diyos? Sino na po dito ang kinakausap ang Diyos araw-araw? Sino po dito ang nakikipag-usap sa Diyos araw-araw? Mapalad ka, mapalad ako kung naririnig natin ang Diyos araw-araw. Maraming taong sumasamba, maraming taong sumisimba, pero hindi po nila naririnig ang salita ng Diyos, hindi nila naririnig ang boses ng Diyos araw-araw. Mga kapatid, yung Bible, yan na po ang salita ng Diyos, yan na po ang boses ng ating pong Panginoon. Kaya every time na sumasamba ka, every time na nagpupuri ka, every time na nagbabasa ka ng Biblia, napapakinggan natin ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. 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 Praise God. Nandito tayo upang ang ating buhay mabago sa kanyang salita. Dahil ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang nagbabago ng ating pong mga buhay. Kung tatanungin tayo ng ating pong Panginoon, hindi niya itatanong ilang taon ka na nagsisimba. Ilang taon na akong nagsisimba. Hindi niya tatanungin, sir, gaano na karaming ministry ang ating nahawakan. Hindi itatanong sa atin ng Panginoon. Ang tinatanong ngayon ng Diyos, yun bang iyong ginagawa ay ginagawa ko yan para sa akin ng buong puso at mayroong pagmamahal. Yun bang ating palagpag mga kapatid, buong puso yan ang pagmamahal. Yun bang ating pag-awit, buong puso at mayroong pagmamahal. Yun bang ating paglilingkod, buong puso at mayroong pagmamahal sa Diyos. Maraming mga tao sumasamba, hindi minamahal ang Diyos. Maraming taong pumapalagpag pero hindi mahal ang Diyos. Maraming tao binabanggit ang kanyang pangalan, hindi mahal ang Diyos. Maraming tao tinatato ang pangalan ng Panginoong Diyos pero hindi nila mahal ang Diyos. Tatanungin tayo ng ating pong Panginoon, mahal ba talaga natin siya? Lahat pa ng ating ginagawa para sa Kanya o nagpapasikat tayo sa tao? Hindi tayo pwedeng magpasikat sa tao, mga kapatid. Lahat ng ating gagawin, hindi man yan ma-recognize ng tao. Pero ang gusto ng Diyos, yung pumapalapak tayo ng puno, ng pupuri at ng hilingkod para sa Diyos. Amen. Sigurado ba tayo na si Jesus ang hari ng mga buhay natin? Sigurado ba tayo, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ang hari ng buhay natin? Taas ang kamay. Amen. Taas ang kamay. Amen. Patunayan mo. Patunayan natin na si Jesus Christ ang buhay natin. Amen. Kung kaya mong patunayan, isigaw mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at sabihin mo sa Kanya, Lord, walang ibang hari sa buhay ko, kundi ikaw. Walang ibang Jesucristo sa buhay ko. Kama ka sa pangalan! Sabihin mo sa iyong hari, sabihin natin sa ating hari, that everything that we do it para sa ating hari. Sabihin mo, Lord, yung palakpak ko para sa'yo. Lord, yung pagsamba ko para sa'yo. Lord, yung pagpunta ko sa church para sa'yo. Lord, yung pagload ko para sa'yo. Lord, yung pag-awit ko para sa'yo. Lord, yung aking panalangin para sa'yo. Amen. Hallelujah. Marami po mga tao, mga kapatid, nagtatrabaho dahil sa sweldo. Hindi po masama yan. Pero marami mga tao naglilingkod para sa papuri ng tao. Maraming mga tao gumagawa ng mabuti para mapansin. Pero yung tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit walang pumapalagpag, kahit walang nagre-recognize sa'yo, maglilingkod ka pa rin sa ating Panginoon. Dahil hindi dapat tayo ang pinapalagpagan, hindi dapat tayo ang nare-recognize. Yung hari ng ating mga buhay ang ma-recognize ng ating Panginoon. Kaya sa Colossians chapter 3 verse 23, ipinunto ni Apostol Paul na anuman ang ating ginagawa ay gawin ng buong puso, gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Wow! Pag nag-aayos ka ng upuan, gawin mo yan sa Panginoon. Pag naglilinis tayo ng church, gawin natin yan sa Panginoon, mga kapatid. Yun ang sabi ni Apostol Paul.
Hindi sinabi ng sulat ni Apostol Pablo, maglingkod kayo sa Panginoon pag maganda ang inyong pakiramdam. Hello? Amen. Hindi sinabi sa sulat ni Apostol Paul, gawin ninyo pag may nakakakita. Pumalakpak kayo ng malakas dahil may nakatingin. Sumigaw kayo ng malakas dahil mayroong nakarinig. Ang sinabi ni Apostol Paul, gawin ng buong puso. Amen. Gawin natin ng buong puso. Dahil hindi lahat ng taong sumasamba may totoong puso sa ating pong Panginoon. Dahil ang taong sumasamba na mayroong totoong puso sa Panginoon, kahit anong pinagdadaanan, kahit anong nararamdaman, hindi mo siya matatalo sa kanyang pagsamba, sa kanyang pagpupuri sa ating pong dakilang Diyos. Kung hindi mahal ni Noah ang Panginoon, hindi siya maglilingkod ng buong puso sa ating dakilang Diyos. Mahirap magawa ng barko, Brother Jess, 120 years. Amen. Hallelujah. Mahirap mag-Bible study. Mahirap mangaral ng salita ng Diyos. Napakahirap mag-warning, mga kapatid. Magbago na kayo, pabalik ang Panginoon. Bihira na ang nininiwala kayo. In 120 years, hindi man lang umabot ang 100 na umabot. Oh, wala man lang 100 katao ang naligtas. Hallelujah. Mga kapatid, kung ilagay kaya natin ang ating sarili kay Noah, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, na gumagawa ka, hindi napapansin ng ibang tao anong mararamdaman mo. Sabi ng Bible, si Noah pinagtatawanan. Halos araw-araw. Mabuti sana kung 5 taon lang. 120 years siyang nangaral sa Panginoon. Pinagtatawanan siya. Hindi siya pinapakinggan. Pero buong puso na sumunod si Noah sa ating Panginoon. Dahil naniniwala siya na yung Diyos na kumausap sa kanya, yung Diyos na nag-utos sa kanya, totoo ang sinasabi at mangyayari yung sinasabi ng Panginoon na kapag hindi siya papakinggan ay magkakagunaw ang mundo. Amen. Wow, grabe. Nakakaingit si Noah. In 120 years, kahit hindi siya nare-recognize, tuloy lang siya sa pagpanday, tuloy lang siya sa paglilingkod sa Panginoon. Nung dumating na yung itinakdang oras, hindi pinagsisihan ni Noah na sa 120 years, yung kanyang puso ay ipinuhos niya sa pasunod, sa pakikinig, sa utos ng Panginoon. Amen. Mga young people, mga nanay at mga tatay, marahil hindi na tayo aabutin ng 120 years. Pero kung 2 years, 1 year, 3 years, 4 years pa lang tayo naglilingkod sa Panginoon, puro na tayo reklamo at tinatamad na tayo magpuri sa ating Panginoon, hindi totoo minamahal natin siya ng buong puso. Amen. Yung isang taong totoong nagmamahal sa kahit 120 years, kahit 150 years, kahit 90 years, kahit 80 years, hindi magbabago yung pagmamahal natin, hindi magbabago yung paglilingkod natin. Bakit? Mahal natin siya. Amen. Lahat ng nagmamahal sa Diyos, palakpakan ng Panginoon. Yun yung totoong mananamba. Yun yung totoong mananampalataya. Hindi tayo sumasamba ng dahil lang sa blessing. Sumasamba tayo dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Amen. We are all need to follow the command, the instructions of the Lord. Amen. May pagpapala man o wala, sasamba tayo. May pagpapala man o wala, magtatapat tayo. May pagpapala man o wala, magiginig tayo. May pagpapala man o wala, mananalangin tayo. May pagpapala man o wala, susunod tayo sa ating Panginoon ng buong puso. Amen. Ilang taon bago nakanta ni Abraham yung pagpapala na pinangako ng Diyos sa kanya. Ang tagal, mga kapatid. Kung tutuusin, hindi na dapat susunod si Abraham sa Panginoon. Mayaman na siya eh. Marami siyang ari-arian. Pero mas dakila yung Diyos na nagsabi sa kanya na pagpapalain siya. Diba? Ang sarap
makatanggap ng pagpapala na mula sa Panginoon. Na minsan akala natin napakatagal, nagkakasakit na tayo, nahihirapan na tayo, lumabo na yung ating mga mata, hindi natin nakikita ang pagpapala ng Diyos. Pero magulat ka na lang isang araw dahil minahal mo siya kahit walang pagpapala na kapalit. Isukumplisa ka na lang ng ating pong Panginoon. Hindi naman alam ni Joseph na maging gobernador siya sa Egypt, mga kapatid. Wala siya kalam-alam. Wala nga siya ginawa ang masama, kinulong siya. Pero hindi niya kinakalimutan yung Diyos ng bayan ng Israelita. Kahit nakaranas na matinding kahirapan si Joseph, mahal pa rin niya ang Panginoon. Kahit na nasa kulungan siya, hindi siya nagreklamo sa ating Panginoon. Kahit nasa mapait siyang kalagayan, naglilingkod pa rin siya sa ating pong Panginoon. Bakit? Hindi lamang siya naglilingkod na mayroong kapalit na pagpapala, na kahit nahirapan siya, anuman ang kanyang mararanasan, kahit nasa loob siya ng tulungan, lumuluhod siya at sumasamba sa ating Panginoon dahil yung Diyos laban ang kanyang puso, na anuman ang mangyari sa kanya, maglilingkod siya at mamahalin yung Diyos na kanyang pinaglilingkodan. Dahil sa katapatan ni Joseph, itinaas siya ng ating Panginoon. Pinigyan ng dakilang pabor ng ating Panginoon. Si Ruth, mga kapatid, hindi naman niya pinangarap ni Ruth na maging lineage siya ni Jesus Christ. Ibang ang lahi ni Ruth. Pero ano sabi niya sa kanyang biyanan? Yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Yung Diyos na sinasamba mo, sasambahin ko. Kung mamamatay ka sa Diyos na iyong pinaglilingkuran, mamamatay din ako sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Yun yung totoong nagmamahal sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Nakaranas sila ng gutom, nakaranas sila ng mga bagay na wala silang makain, sir. Pero si Noemi, si Ruth, mga kapatid, hindi nagbago ang kanilang pananampalataya, hindi nagbago ang kanilang pananaw, hindi nagbago ang pagmamahal nila sa ating pong Panginoon. Kaya pinagpala si Ruth ng ating pong Panginoon Diyos. Naging lineage siya ni Jesus Christ. Lahat ng kabutihan na ating ginagawa sa ating Panginoon, hindi mo man makita bukas ang kapalit, pero isang araw, pagpapalain ka ng ating pong dakilang Diyos. Magkatulungan tayo sa paggawa para sa ating pong Panginoon. Amen. Amen. Sino po dito ang kaya mong itaas ang dalawa mong kamay dahil nahihirapan ka sa paglilingkod sa Panginoon? Sino po dito na kaya mong itaas ang iyong dalawang kamay at sabihin mo, wala ka ng pagmamahal sa ating pong Panginoon? Sino po dito ang nawawala ng ganang maglingkod sa Panginoon dahil nahihirapan ka? Si Apostol Pablo, mga kapatid, na sumulat ng aklat ng Colossus. Nasa kulungan na siya, nag-encourage pa siya ng tao. Nasa kulungan na siya, gumagawa pa siya ng mga libro para sa mga mananampalataya. Dahil mahal niya ang ating pong Panginoon. Amen. Hindi hadlang ang may sakit ka. Hindi hadlang ang nakakulong ka. Hindi hadlang ang may problema ka. Hindi hadlang ang mahirap ka. Pag mahal mo talaga ang ating Panginoon, gagawa talaga tayo ng mga bagay na kakalugod sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Ibig sabihin, yung ating paglilingkod sa Diyos, yung ating ginagawa para sa Diyos, hindi nakadepende sa sitwasyon natin. That's right. Amen. Marami kasi hindi makasamba na dahil iniisip ganito yung sitwasyon namin, pastor. Maliit na problema lang, maliit na sitwasyon lang. Hindi na kaya. Paano kung ikulong tayo katulad ni Joseph? Paano kung ikulong tayo katulad ni Apostle Paul? Paano kung maging buhay natin katulad ni Noah? Paano kung ang buhay natin katulad ni Ruth? Mga kapatid. Amen? Nakakaya sa mga lingkod ng Diyos, nakakaya sa ating Panginoon, nakakaya sa ating mga apostol. Kunti problema lang, nawawala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Hindi natin totoong mahal ang Diyos. Dahil ang totoong taong nagmamahal sa Diyos, kahit murahin mo, pagmamahal pa rin niya sa Diyos. Diba sabi nga ng mga taong umiibig, kahit baha pa yan, kahit 7 bundok pa yan, tatawirin ko yan dahil mahal kita. Diba, Brother Sherwin? Diba, Sir Jubert? Di bali nang wala akong makain, basta may makain ka lang. Di bali nang saktan ako ng pamilya mo, okay lang dahil mahal kita.
di balik, hindi ako papapasukin ang bahay niyo dahil mahal kita. Kahit pahihirapan ako ng pamilya mo, babaliwalain ko yan dahil mahal kita. Kahit tiunan ako ng kanyon, kahit yung balat o tama, hindi babaliwalain ko yan dahil gusto kitang makita dahil mahal kita. Yun yung totoong nagmamahal. Lahat ng mga tatay, mga lalaki mo sabi, praise the Lord. Praise the Lord! Diba lahat ng mahirap susungin natin para maipakita lamang natin sa ating minamahal at sa pamilya ng ating minamahal na kahit anong ihadlang sa atin, kahit kutsilyo, kahit itak, hindi tayo mahadlangan. Hahakpangan natin para sa ating minamahal. Pero sa Panginoon, kunti problema lang. Hindi tayo nakakarating ng sipag. Tapos, I love you, Lord. Hindi totoo yun. Ang totoong nagmamahal. Kahit tayo kahirap at pinagdadaanan, gagawa tayo ng paraan para sa ating kanyang Diyos na ating pong pinag-iiwan. Palagpagan natin ang palagpagan natin ang bawat tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung mayroon man tayong mga bagay na dapat isuko sa Diyos, isuko na natin sa ating pong Panginoon. Kung may mga bagay man na dapat itweet sa ating mga sarili, ipatweet na po natin sa ating pong Panginoon. Amen. Kung may mga relasyon man na dapat ayusin, ipaayos natin sa tulong ng ating pong Panginoon. Kung tayo nagka-problema, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Maging tapat tayo muli sa ating pong Panginoon. Kasi hindi po naman aksidente na tayo naging tao. Hindi po aksidente na tinawag tayo ng Panginoon. Tapatin niyo po ako mga kapatid. Nagkamali ba ang Diyos ng pagtawag sa inyo? Hindi. Hindi nagkamali ang Diyos, Brother Jim. Hindi nagkamali ang Diyos na tinawag ka para magtugtog ng bisa. Hindi nagkamali siya, Ching, magiging brother na yun. Enjoy lang siya. Sino po dito ang kaya mong itaas ang ating kamay na sabihin mong nagkamali ang Diyos sa pagtawag sa iyo? Ibig sabihin, kung tinawag ka ng Diyos, kung tinawag ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Amen. At kung mahal tayo ng Diyos, may mga pagpapala ang Diyos na nakalaan sa iyo at sa akin mga kapatid. Amen. At yung pagpapala na yun ay pinipilit na hadlangan ng kaaway para hindi natin matanggap ang pagpapala ng Diyos. Pero sa Bible mga kapatid, ang nakatanggap ng biyaya ng Diyos, yung mga taong hindi tumatalikod at hindi sumusuko ang kanilang pananampalataya na kahit anong mangyari, may pagpapala man o wala, maglilingkod sila sa ating pong Panginoon. Amen. Amen? Kung hindi nagkamali ang Diyos sa pagtawag sa iyo sa atin, dapat palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Maraming mga tao ay nasa kulungan, sisilaw, bakit sila nakulong? Maraming mga tao ay sa kulungan na pagkahirap ng kanilang kalagayan, sisilaw kayo. That's right. Amen? Amen. Pag tinanong mo sila, mabuti na lang ngayon, may mga gawain sa kulungan. E paano yung wala, mga kapatid? May kulungan dati sa Laguna, sir. Puno na yung taas, puno na yung gitna, puno na yung ilalim, pati doon sa pinakailalim, puno na. Pati yung sa CR, may natutulog na. Dahil siksikan, may mga sakit sila. Pagtatanungin mo sila, gusto sila maging malaya. Pagtatanungin mo sila, gusto nila maglingkod sa Panginoon. Pero hindi na nila magagawa. Nagsisi sila, huli na. Mga kapatid, walang pinakamasarap na buhay ngayon, yung buhay mo at buhay ko na nandito tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Kaya, ano man ang ating gagawin, lagi nating pasalamatan ng Panginoon. Amen. Lord, ano man gagawin ko, ano man ang iniisip ko, ano man ang aayusin ko, gagawin ko to para sa iyo, Panginoon. Amen. Ang sarap magtrabaho nakasama ang Panginoon. Ang sarap mamasyal nakasama ang Panginoon. Kasama ba natin ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Nawa po, yung mensahe ng Diyos, titiin mo sa ating mga puso. Para hindi naman natin yung sa ating mga isipan natin. Nawa, magkaroon na ng pagbabago yung ating itong mga pamumuhay.
lalo pang tayo'y magbago. Pinoproteksyonan pa rin ng Panginoon ang pananambahang ito, mga kapatid. Amen. Praise God, galing sila Sister Judy Capon sa sister din niya sa pag-ibig. Ayos na. Amen. Ayos na. Napakabuti ng Diyos. Amen. Kahit pinipetisyon na tayo, mabuti ang Diyos. Amen. Pinipetisyon tayo ito, mga kapatid. Pero anong sabi ng kuha sa akin? Stop, hindi namin siya pinapansin. Kasi alam nga naman kami haharap sa'yo, dapat siya nagkukumpli ng haharap. Ganun kabuti ang ating pong Panginoon. Pagkikisunod ka ng ating pong Panginoon. Kahit anong kami walang magagawa ang tao sa kapangyarihan ng Diyos. Kung gawa lang tayo ng tama sa Panginoon, gagawa rin ng tama ang Diyos para sa iyo at para sa ating mga kapatid. Kaya kung mapapansin natin yung talata na binasa natin kanina, never tayo mabasa sa Bible na tatanungin tayo ng Diyos kaano tayo kasikat. Never niyang tanungin ang tinanong sa atin kaano tayo kayaman. Amen? Amen. Hindi niya tinatanong kung gaano na karami ang ating tagumpay. Ang laging tinitingnan ng Diyos sa atin na sa bawat buhay ng ating pagtatagumpay, kasama ba natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Yan ang maganda. Yan. At anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Naniniwala ako sa ating youth president, sa lahat ng nag-ayos dito, ginagawa niyo yan ng buong puso sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi ka lang gwapo sa paningin ni Ma'am Mason, gwapong-gwapo ka sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ginagawa ko ng buong puso at pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Di ba, Brother Jimenez? Kahit maampunan, Sister Marley, di ba sir? Sabi sa akin ni Brother Jimenez, Pastor, hirap pala mag-evangelism. Nagbibigay kami ng drugs. Hindi ka pa nga nagbibigay, sasabihin, kung tanggapin ko yun, hindi ko naman babasahin, tapon ko na lang yan, di ba? Ang dami nating hindi maririnig. Di ba? Pagtatawanan ka pa. Yun ang trabaho natin mga pastor, sir. Pagtatawanan ka, mabakapastos ka. Pero sige lang, tuloy lang tayo. Kahit may trangkaso, kahit may naulanan, kahit walang nakakakita. Brother Jubiles, Brother Sherwin, Brother Carl, kahit walang nakikita, basta't gawin natin na mayroong pagmamahal sa atin pong Panginoon, sa harapan ng Diyos, anuman ang ating ginagawa. Amen! Ginagawa natin yan hindi sa tao, ginagawa natin yan sa ating Panginoon. Amen! Hindi sinabi ng Diyos na piliin nyo lang kung anong gusto nyo gawin para sa akin, kundi anuman ang ating gagawin. Pagliligpit ng upuan, paglilinis ng church, pagsahod sa ulan, bagong gawa ang daming tagas. O Lord, pagpalain mo yung gumawa. Imbis ginawa para walang tagas, nagkanda ulan. Bago lang yung CR natin, sira na naman. May tumutulong tubig. Pero salamat, mayroong mga young people na naglalagay ng karton sa basa, may nag-aayos ng CR, may nag-aayos ng upuan, may nagwawalis, may naglilinis, may nagpapaganda sa ating pong pananamahal, may nagsasabon sa inodoro. Hallelujah! May nagbibigay para sa church. Ginagawa natin yan for the name of Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, kung mayroon tayong may tulong sa ating kapwa, tumulong tayo ng buong puso at ng pagmamahal dahil ginagawa po natin yan para sa ating pong dakilang Diyos. Bago po tayo manalangin, bago po tayo tumayo sa umagang ito, itanong po natin sa ating mga sarili, mayroon bang mga bahagi sa ating mga buhay na hindi pa natin na total surrender sa ating pong Panginoon? Amen? Yun bang ating paglilingkod
ay totoong pag-ibig natin sa Diyos kaya tayo naglilingkod o gusto lang natin papurihan tayo ng tao. Huwag tayong maglingkod mga kapatid para purihin ng tao. Huwag tayong maglingkod para magpasikat sa tao. Gawin natin ang lahat ng mga bagay para sa atin pong Panginoon Yesu Cristo. Amen. Amen? Amen. Praise God. Aharap tayo sa Diyos natin. Kaya hanggat wala pa tayo sa langit, ngayon pa lang, ayusin na po natin ang ating relasyon sa ating pong Panginoon. Magpapatawad ba tayo? Amen. Magiging tapat ba tayo sa ating trabaho? Magiging tapat ba tayo sa ating pong Panginoon? Mayroon ba tayong oras sa pananalangin para sa Diyos? Mayroon ba tayong mga oras para sa pagbabasa ng ating mga Biblia? Mayroon ba tayong mga oras para sa ating mga asawa? Mayroon ba tayong mga oras para sa ating anak? Mga kapatid, ang totoong revival hindi nakikita sa paiyak-iyak o pasigaw-sigaw. Ang totoong revival ay nakikita sa paglabas natin sa lugar na ito. Nakikita sa ating mga pamumuhay. Nakikita sa ating mga gawa. Yun yung totoong revival. Kahit anong paglulupasay natin, kahit anong sigaw natin, kahit anong paiyak-iyak natin, pag walang pagbabago, walang totoong revival. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Wala natin sabihin, isigaw na mahal kita, Lord. Ipakita natin na sa ating mga gawa. Ipakita natin sa ating pamumuhay na mahal natin ang Panginoon. Ipakita natin sa ating pamilya. Mahalin natin yung mga taong hindi tayo kayang mahalin. Ibigin natin yung mga taong hindi tayo kayang ibigin. Patawarin natin yung mga taong hindi karapat-dapat patawarin. Amen. Sabi ng Panginoon, love your enemy. Amen. Hanggat hindi natin kayang gawin ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, marami tayo mga bagay sa mundong ito na hindi natin magagawa. Hello? Amen. Kaya niyo ako sundan, mga kapatid? Amen. Bago tayo manalangin. Sundan niyo ako, ha? Okay lang? Wala naman nagmamadali. Wala naman. Yes, God. Pag gusto niyo sumama sa malainig sa after the service, sama kayo pa rin. Sabihin natin, Panginoon, ang bawat salita ko, Panginoon, ang bawat salita mo, bawat gawa ko, bawat gawa mo, bawat hakbang ng aking mga paa, bawat hakbang ng mga paa, naway maging para sa iyong kaluwalhatian. naway maging sa iyo para sa kalahatian. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung sinalita niyo, mga kapatid, hindi niyo po yan sinalita sa akin. Sinalita niyo yan para sa ating pong Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, ano man mga lumalabas sa ating mga labo, sa bawat hakbang ng ating ginagawa, ano man ang ating gagawin, for the glory of Jesus Christ. Hallelujah! Wala pong mga professional singers and instrumentalists na hindi nagpa-practice bago sila mag-perform, mga kapatid. Amen. Amen? Maraming magagaling na banda, maraming magagaling na singer, pero inaabot ng buwan ang practice nila, Brother Jess. Amen. Bakit? Dahil tinitiyak nila, sinusulit nila na hindi masasayang ang bayad ng tao sa ticket. Ang tagal na practice nila. Nagpupuyat sila sa practice, mga kapatid. Dahil sinigurado nila na sa oras ng kanilang pagtatanghal, hallelujah, ay masusulit ang bayad ng tao. Kaya kita nyo naman, pag manood kayo ng concert ni Michael Jackson, ni Bon Jovi, ni Axl Rose, ng Guns N' Roses, mga kapatid, yung mga tao nagwawild. Tama ba? Nagwawild. Dahil sa nakikita nila, sir. Dahil sa nakikinig nila. Amen. At kahit na mag-concert sa Japan, sa Amerika, sa Roma, nagtra-travel sila, nagbabayad sila ng mahal. Bakit? Dahil hinahanap nila yung galing na mga performers. Pero pagdating sa Panginoon, hindi galing ang hinahanap ng ating dakilang Diyos. Yung mga
mga puso ng tumatayo sa likod ng pulpito, yung mga puso ng mga tumutugtog, yung mga puso ng mga hawak ng microphone, yung mga puso na nakaupo dyan na pagdating natin sa harap ng presensya ng ating pong Panginoon, sasabihin ng mga anghel, napakagandang pagmasdan na yung mga kapatiran sa UPC Live, sa UPC Audio, hindi sila mga hen, hindi sila mga profesional, pero yung kanilang puso ay para sa atin, dakilang Diyos. Ang hirap kayo mag-video para sa social media, mga kapatid. At credit po sa ating mga nag-video. Kay Sister Beth, kay Sister Ninya, sa mga nag-video. Napakahirap po ng kanilang ginagawa. Nagsasacrifice sila, mga kapatid. Para pag may monetize, may pambayad tayo. Ang ginawa nga nila, mga kapatid, binigay sa akin pambili ng gamot. Praise God. Mahirap yung kanilang ginagawa. I-share nyo naman. Mag-like, hindi maka-like. Grabe naman kayo. Kinakaya ba natin yung mga video nila? Kinakaya ba natin yung mga pension nila, mga kapatid? Hindi ba kaan sa all? Binibisita niyo ba yung ano natin? Yung YouTube channel natin? Yung FB page natin, mga kapatid? Amen? Amen. Praise God. Mga kapatid, kung ang mga performer sa mundo naghahanda para sa tao, tayo naghahanda para sa ating pong Panginoon. Kung yung mga tao na tumitingin sa cancer, nagwa-wild sila, umiiyak sila, pumapalakpak sila, kahit mababalian lang para doon sa performer, yung palakpak mo hindi sa performer, yung sigaw mo hindi sa pastor, yung pagsamba mo hindi sa tao, sa Diyos natin yung ginagawa. Ang grabe pumalakpak ng mga tao sa singer, tapos sa Diyos, tinatamad tayo, mga kapatid. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ganun. Praise God. Amen. Hindi madaling tumayo sa likod ng pulpito. Amen. Pag hindi ka kinakabahan, delikado yan. Hindi madaling tumayo sa likod ng pulpito, mga kapatid. Amen. Minsan talaga nagkakamali dyan. Hindi natin na-perfect yan, mga kapatid. Amen. Pero hindi tayo sumasayo, mga palakpak sa tumatayo sa likod ng pulpito sa Diyos. Amen. Kaya kung may nagkamali man sa likod ng pulpito, huwag natin yung tingnan yung kanilang pagkakamali. Ang hirap, mga kapatid, tumatalo na, sumasayo yung sa likod ng pulpito. Tayo nakatayo lang, tayo nakatingin lang, tayo nakatunga lang. Hindi na tayo mga baguhan, maliban sa mga baguhan, okay lang. Pero kung hindi na tayo mga baguhan, mga kapatid, nakapagtataka, bakit? Amen? Amen. Oh, salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Bible, ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng ating mga mabubuting gawa. Amen. Colossians chapter 3, verse 25. Alam niyo po, ang mga tao, pwede mong palakpakan ngayon, pero pagdating ng panahon, makakalimutan na yan. Di ba? Amen. Dati, ang daming sumisigaw kay Elvis Presley. Ang daming sumisigaw sa The Beatles. Pero ngayon, wala na. That's right. Dahil lipas na ang kanilang kapanahonan, sir. Diba? Wala na sila. Pero dati, sobrang sikat nila. Limot na sila dahil ang kanilang ginagawa dito lang sa lupa. Pero yung ginagawa natin hanggang sa langit. Amen. Amen. Yung ginagawa natin hanggang sa langit. Amen. Yung palakpak natin dito sa lupa, mas triple yan pagdating sa langit. Yung pagsamba natin dito sa lupa, mas triple yung pagsamba natin sa piling ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya kung dito sa lupa, masigla ka. Sa langit, masigla ka. Kung dito sa lupa, matibay ka. Sa langit, matibay ka. Kung dito sa lupa, hindi tayo nagpahina-hina. Sa langit, hindi na tayo nagpahina-hina, mga kapatid. Amen. Palampakan natin ang ating kagilang Diyos. Ang paglilingkod natin sa Panginoon kailanman ay hindi masasayang. Amen. Maaring walang nakakakita ng ating katapatan, pero kitang-kita po yan ng ating dakilang Diyos. Amen. Maaring walang nakakapagpapasalamat sa mga sakripisyong ating ginagawa. Pero yan po
ay hindi nakakalimutan ng ating pong Panginoon. Amen. Sir, marahil walang makaka-recognize niyan. Walang makakaramdam sa buyan, sa hirap ng iyong ginagawa para sa Panginoon. Pero okay lang na hindi tayo mapansin ng tao. Basta't ang Diyos hindi tayo nakakalimutan. Amen. Mga kapatid, mga nanay, hindi man mapapansin ang inyong ginagawa sa Panginoon, pero hindi niya nakakalimutan. Amen. Test, hindi man ma-recognize ng tao gaano kayo katapat sa Panginoon, pero hindi niya nakakalimutan sa record po ng ating po Panginoon. Mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, basta ginagawa natin para sa Diyos, kahit hindi ma-recognize ng tao, pero hindi niya kakalimutan ng ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung kayo ang mga pananim, kung kayo po ay halaman mga kapatid, kung tayo po ay mga halaman, sa isang buwan, isang bisis lang tayo didiligan, ano ang ating Tuyo. patay yun. Buti pa sa'yo, Brother Chris, matuyo muna eh. Kay Sister Connie talaga, patay. Di ba? Totoo po yun. Kaya mabuti na lang, hindi tayo halaman eh. Kung isang beses lang tayong madiligan sa isang buwan, mamamatay. Lahat ng anak, taas ang kamay. Amen. Kung isang beses lang kayo pinakain ng nanay niyo sa loob ng isang linggo, Kalansay. di ba mga kapatid? May mangyayari. May mangyayari. Tayong mga naglilingkod sa Panginoon, kung sa isang buwan, isang beses lang tayo kakain o makakarinig ng salita ng Diyos, ano mangyayari sa ating pananampalataya? Oh. Sabi nga ni Brother Jimenez, Pastor, nakakaingit naman yung ibang church. Araw-araw, may mga kapatiran sa church. Araw-araw, may nananalangin sa church. Mayroon silang big service. Mayroon silang prayer meeting. Tapos tayo, Pastor, wala. Mayroon dati, Brother Jimenez. Bato-bato sa langit. Minsan ang mga kapatiran sa SBO, nagsama-sama lang pag-una. Pag-unang arangkada. Pagkatagalan, wala na. So, midweek service tayo, sige. Una, Brother Jis, mabubuno. Pangalawa, pawalang na. Pawalang na ng palaw. Kaya ka nag-online. Nung nag-online naman, Brother Jimenez, nung una, ang dami. Ngayon, ilan na lang din natitira. Sabi ko, buhay pa ba kaya mga kaluluwa natin? Buhay pa ba kaya mga kaluluwa natin, mga kapatid? Amen. Online na nga lang, wala na. Sabi ko lang, ano gagawin ko? Lord, pag sa church, naganda wala. Pag sa online, naganda wala. Lahat ng umaatin sa midweek service, magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Taas ang kamay. Amen. Bilang. Kaluoy. Kaluoy. Di ba mga kapatid? Ngayon, makikiusap ako sa inyo. Kung hindi kayo maka-attend sa church, hindi naman kayo sa online. Amen. Hello? Masaya ba kayo mga kapatid sa isang buwan, isang linggo, isang bisis na lang? Sabi nga ni Sister Connie, kalansay. Ibig sabihin, hindi masaya ang ating kaluluwa. Pag sa isang buwan, isang linggo, isang bisis lang tayo kakain ng salita ng Diyos. Ito mga kapatid, ang akala ko talaga sir, yung sakit na iniinda ko dahil dito, ito. No, bago nakaalis na si Brother Jimmy papuntang probinsya, Brother Chris, dinala ako sa
sinasabi niya napakagaling maghilo. Yan. Ayan, 600. Pagpasok pa lang, sir, paghawak niya sa pulso ko, sabi niya, bakit ngayon mo lang dinala? Malala yung braso. Aba, hindi ko nararamdaman, malala ako, sir. Yung dito ko, mga kapatid, although nakakagalaw, dislocate, Brother Jeff. Yung siko ko, kaya pala hanggang dito na lang, bingkong. Kasi ito, malala rin. May sakit na pinipihit, yan pa naman ang masakit. Malala na pipihitin pa. Pagdating dito sa balikat, ang sabi niya, kailan ka pa na-disgrasya? June 25, dalawang linggo na. Dapat nung na-disgrasya ka, dinala mo na. Ibig sabihin, pagkalabas ng ospital, diretso sa kanya. Kaya sakit. Ay, grabe nung... Ito mga kapatid, hindi po ito makakawakan, pero pinipilit ko lang po makipagkamay sa inyo. Sobrang sakit po talaga. Nung ininit-hulot niya, sir, kung saan pa naman yung masakit, ito masakit, o tiisin mo. Hindi naman niya, masakit yan, huwag tayo dyan kasi masakit. Pag sinabi masakit, relax ka lang, maka-relax ka ba dyan, sakit na eh. Sakit. Sabi ko nga sa inyo, kung wala lang mga tao, sir, iiyak ako sa tagahilot. Kaya kasi yung masakit, sasaktan ka pa. Hindi na nga mga iaangat pa ng tulo sa patay. Tapos sabi niya sa akin, oh, pati yung likod mo. Pati yung liig mo. Kaya ang daming dislocate, mga kapatid. Iskal. But to God be the glory. Mabuti na lang yung mga kaluluwa natin hindi na didislocate. Amen. Yung ating laman lang ang nasasaktan. Yung ating pisikal lang ang nakakaranas ng pait. Pero huwag nating pahintulutan na yung ating mga kaluluwa ay daranas din ng sakit dahil hindi na nakakarinig ng salita ng ating Panginoon na tila pagkawala ng kanan maglingkod sa Diyos. Okay lang kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Dislocate ba ang kamay ninyo? Nakadislocate ba ang inyong mga balikat? May sakit pa kayong nararamdaman ngayon? Yun bang sakit na dinadamdam mo ngayon, mas masakit sa nararanasan ko ngayon, mga kapatid? Huwag natin ipakita na sasaktan tayo at nahihirapan tayo. Bagkus ipakita natin yung totoong pagmamahal na kahit nahihirapan ka, kahit nasasaktan ka,